Ang malakas na kalansing ng bumagsak na tinidor ang bumasag sa perpektong katahimikan ng umaga sa mansyon ng mga Divilla. Sandaling natigil ang lahat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana, ang amoy ng bagong lutong sinangag at mainit na tsokolate, ang magandang ayos ng hapagkainan, lahat ay tila nagantay. Napako ang tingin ni Ramon sa pinangyarihan. Isang baso ng gatas ang natapon sa puting-puting mantel at sa tabi nito, ang tinidor na pinakawalan ng kanyang bunsong anak, si Maya. Nanginginig ang maliliit na labi ng bata at ang mga mata nito'y bilog na bilog sa takot. Nakatitig hindi sa natapong gatas, kundi sa babaeng nakaupo sa kanyang tapat. Si Isabel, ang kanyang pangalawang asawa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "It's okay, sweetie. Aksidente lang yan," mahinahon niyang sabi. Ngunit naramdaman ni Ramon ang paghigpit ng kanyang panga. Mabilis na tumayo si Isabel at kumuha ng pamunas. Sa bawat haplos niya sa mantel, tila may diin. May puwersang hindi nababagay sa isang simpleng paglilinis lang. Malinis na ulit. Tumangulang si Maya, hindi makapagsalita. Mabilis nitong niyakap ang binti ng kanyang ama na para bang doon lamang siya ligtas. Naramdaman ni Ramon ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Sa loob ng ilang buwan, ito na ang palaging eksena. Sa harap niya, si Isabel ang perpektong asawa at madrasta. Maalaga, malambing, mahinhin. Ngunit ang kanyang mga anak, may kakaiba sa kanila. Ang dating masayahing si Maya ay palaging tahimik. Ang matalinong si Sofia ay laging nakayuuko. Ang kambal na sina Lia at Luna ay palaging magkadikit, tila ba takot mapaghiwalay. Nag-a-adjust pa lang siguro sila, bulong niya sa sarili habang tinutungo ang kanyang opisina. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na normal lang ang lahat. Kailangan ng mga anak niya ng ina at binigay niya iyon sa kanila. Kailangan lang nila ng oras. Ngunit ang oras ay tila lalong nagpapalala sa lahat. Nang gabing iyon, pag-uwi niya galing sa trabaho, naabutan niya ang panganay na si Sofia na tahimik na nagbabasa sa hardin. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi niya. "Sofia, anak, kamusta ang tita Isabel mo sa inyo?" Malambing niyang tanong. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, isinara nito ang libro, yumakap ng mahigpit sa braso ni Ramon, at isinubsob ang mukha doon. Isang yakap na walang salita, pero puno ng kahulugan. Isang yakap na tila nagsusumbong, isang yakap na humihingi ng tulong. Kinabahan si Ramon. May mali. Alam niyang may mali. Ang kumpirmasyon ay dumating sa kalaliman ng gabi. Isang nakakabinging sigaw ang gumising sa kanyang mahimbing na tulog. Hindi ito panaginip. Sigaw ito ng isa sa kanyang mga anak. "Huwag po, Tita Isabel. Ayoko po." Napabalikwas si Ramon. Ang puso niya'y kumakaripas sa kaba. Tinakbo niya ang kwarto ni Maya at nakita itong umiiyak habang natutulog. Binabangungot. Pawis na pawis ang noo nito at mahigpit ang kapit sa kumot. "Shh, anak. Panaginip lang yan. Nandito si Papa." Bulong niya habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng bata. Nang bumalik siya sa kanyang silid, hindi na siya makatulog. Ang mga salitang yon, "Wag po, Tita Isabel," paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang kanilang biglaang pananahimik. Ang mga bangungot sa gabi. Hindi na niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Hindi na niya maaaring takasan ang katotohanang unti-unting sumasampal sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aayos para pumasok sa trabaho, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang matagumpay na negosyante, isang CEO, isang taong kayang kontrolin ang lahat. Ngunit sa sarili niyang pamamahay, isa siyang bulag. Hindi na. Hindi na ngayon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero.
Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng 20 taon, si Manang Fe, na kasalukuyang nagbabakasyon sa probinsya. Manang Fe, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Ang boses niya'y puno ng bigat at determinasyon. May kailangan akong malaman, may kailangan akong gawin. Ilang oras ang lumipas. Ang mamahaling kotse ni Ramon de Villa ay umalis na sa mansyon tulad ng dati. Pero si Ramon ay hindi nagtungo sa kanyang opisina. Sa isang maliit na apartment hindi kalayuan, naganap ang isang pagbabago. Ang mamahaling damit ay napalitan ng kupas na polo shirt at lumang pantalon. Ang malinis na mukha ay natakpan ng pekeng bigote at balbas. Ang buhok ay tinakpan ng isang lumang sombrero. Isang oras pagkatapos umalis ng CEO na si Ramon de Villa. Isang matandang lalaki na may mapagkumbabang anyo ang lumitaw sa harap ng malaking gate ng mansyon. Siya si Mang Lito, ang bagong hardinero. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ng bigat sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa kanyang sariling bahay na ngayon ay tila isang dayuhang lugar. Pinindot niya ang doorbell. Pinagbuksan ng gate si Mang Lito ng isang gwardiya na bahagya lang siyang tiningnan. Sa loob, sinalubong siya ni Manang Fe, ang tanging kakampi niya sa planong ito. Manang, salamat, mahinang bulong ni Ramon. Sir, mag-iingat po kayo. Ganting bulong ni Manang Fe, puno ng pag-aalala ang mga mata. Ako na po ang bahala kay Ma'am Isabel. Pumasok sila sa loob ng mansyon kung saan naghihintay si Isabel sa may sala. Suot ang isang mamahaling bestida at isang ngangiting kasing ganda ng umaga. Ma'am Isabel, siya po si Lito, ang bagong hardinero. Pagpapakilala ni Manang Fe, ngumiti si Isabel kay Ramon, isang ngangiting malamig at mapanuri. Mukha namang masipag. Sige Manang, ituro mo sa kanya ang gagawin. Gusto ko, palaging malinis at maganda ang hardin ko. Maliwanag ba? Opo ma'am, sagot ni Ramon. Sinadyang gawing magaspang at mababa ang kanyang boses. Yumuko siya ng bahagya, umiiwas sa direktang pakikipagtitigan. Ilang sandali pa ang tunog ng makina ng kotse ni Ramon de Villa ay umalingaw-ngaw habang papalabas ito ng gate. Ito na ang hudyat. Kitang-kita ni Ramon, mula sa kinatatayuan niya sa hardin, ang eksaktong sandali ng pagbabago. Sa paglaho ng kotse sa paningin, kasabay na naglaho ang nangiti sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Pumasok siya sa loob ng bahay. Sinundan siya ng tingin ni Ramon at sa pamamagitan ng malaking bintanang salamin, nasaksihan niya ang unang dagok. Nakita niyang nilapitan ni Isabel si Maya na tahimik na naglalaro ng manika sa sahig. Walang salitang namutawi, basta na lang hinablot ni Isabel ang manika mula sa kamay ng bata. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pagkatapos magagahan, sa study room ang punta ninyo? Bakit nagkakalat ka pa rin dito? Malamig na tanong ni Isabel. Umiling-iling si Maya, ang mga matay puno na ng luha. Huwag mo akong iilingan, sigaw ni Isabel, at ibinato ang manika sa isang sulok. Napapiksi si Maya sa takot at napatakbo papunta sa kanyang mga kapatid na nasa may hagdanan. Lahat sila'y namumutla. Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mga kamao. Halos durugin niya ang hawakan ng gunting na gamit sa pag-aalaga ng halaman. Kailangan niyang kumalma. Nagsisimula pa lang siya. Sa gitna ng madilim na tagpong iyon, isang munting liwanag ang kanyang natanaw. Lumabas si Clara, ang yaya, mula sa kusina. Sa paraang hindi napapansin ni Isabel, lumuhod ito at may iniabot na biskwit kay Maya. Isang maliit na ngiti at isang marahang tapik sa likod. Mga kilos na nagsasabing, nandito lang ako. Nagpatuloy si Ramon sa kanyang ginagawa, kunwari abala sa paggupit ng mga ligaw na sanga ng bougainvillea. Pero ang kanyang mga mata at tainga ay nakatuon sa loob. Narinig niya ang boses ni Isabel mula sa bintana ng kusina. Wala kayong ibang ginawa, kundi maging pabigat sa bahay na ito.
Kung hindi lang dahil sa ama ninyo, matagal ko na kayong pinadala sa kung saan. Pabigat. Ang isang salitang yon ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ramon. Napatalikod siya. Kunwari may inaayos sa kabilang dako ng hardin para itago ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga anak, tinawag na pabigat sa sarili nilang pamamahay. Ilang saglit pa, nakita niyang lumabas si Isabel sa may terrace. May kausap sa cellphone. Hindi sinasadya. Napalapit si Ramon sa kanyang kinaroroonan. Ano? Hindi pa ba sapat yan? Narinig niyang sabi ni Isabel, halatang galit na galit. Ginagawa ko na ang lahat. Malapit na. Ibigay mo pa sa akin ang hanggang sa susunod na linggo. Kailangan ko ng mas malaking pera. Lampas na tayo sa deadline. Hindi narinig ni Ramon ang sagot mula sa kabilang linya. Narinig na lang niya ang malutong na pagmumura ni Isabel bago nito ibaba ang telepono. Kanino kaya siya nakikipag-usap? Anong deadline? Anong pera? Ang mga tanong ay bumabagabag sa isip ni Ramon nang biglang isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang busina ng isang sasakyan sa labas ng gate. Isang makintab at itim na kotse ang pumasok. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking matangkad, nakaputing polo, at may itsurang hindi mapagkakatiwalaan ang lumabas. Agad na nagbago ang anyo ni Isabel. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Marco, mabuti naman at nakarating ka. Masayang bati niya. Sinalubong ni Isabel ang lalaki ng isang yakap. Isang yakap na para kay Ramon ay masyadong mahigpit at matagal para sa sinasabi nitong pinsan lang. Pinsan ko, sabi ni Isabel kay Manang Fe na nakatayo sa may pinto. Si Marco. Ang pagdating ni Marco ay nagdala ng ibang uri ng lamig sa loob ng mansyon. Isang lamig na kumakalat na kahit ang init ng araw ay hindi kayang pawiin. Mula sa kanyang pwesto sa hardin, pinanood ni Ramon ang bawat galaw. Si Marco ay kumikilos na tila pag-aari niya ang lugar. Umupo siya sa paboritong silya ni Ramon sa terrace, ipinatong ang mga paa sa maliit na mesa at nag-utos kay Manang Fe na dalhan siya ng malamig na inumin. Si Isabel naman ay palaging nasa tabi nito, tumatawa sa mga biro ng lalaki, isang uri ng tawa na hindi kailanman narinig ni Ramon mula sa kanya. Ngunit may tensyon sa kanilang pagitan. Kitang-kita ito ni Ramon. Isang hapon, habang nagdidilig siya malapit sa mga halaman ng rosal, nakita niya ang dalawa na nag-uusap sa di kalayuan. Seryoso ang kanilang mga mukha at mahina ang kanilang mga boses. Nagtago si Ramon sa likod ng isang malagong halaman, sapat na malapit para marinig ang pinag-uusapan nila. Bilisan mo, Isabel. Hindi na sila makapaghintay. Mariing sabi ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkainip. Alam ko. Sa tingin mo ba madali ito? Ganting sagot ni Isabel. 4 na bata ang nakabantay sa bawat galaw ko. Wala akong pakialam sa mga batang yan. Ang mahalaga ay ang pera. Kung hindi ka kikilos, ako ang kikilos. Pagbabanta ni Marco. Natigilan si Ramon. Pera? Iyon na naman ang narinig niya. At isang pagbabanta. Malinaw na hindi ito simpleng pagtulong sa isang pinsan na may problemang pinansyal. Isang malaking plano ang nabubuo sa likod ng kanyang mga mata. Isang planong hindi niya gusto ang kahihinatnan. Sa mga sumunod na araw, napansin din ni Ramon ang pagbabago sa kilos ni Clara. Tuwing nasa paligid si Marco, tila alerto ang dalaga. Kapag sinusubukang lapitan ni Marco ang mga bata, mabilis na gagawa ng paraan si Clara para ilayo sila. Isang tingin lang ni Clara sa lalaki ay sapat na para malaman ni Ramon na mayroon din itong nararamdamang panganib. Ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala ay dumating isang hapon. Nasa terrace sina Isabel at Marco. Nagkakape. Ang mga bata naman ay tahimik na naglalaro sa damuhan, hindi kalayuan. Si Ramon ay abala sa pag-aayos ng mga paso, pero ang buong atensyon niya ay nasa kanila. Biglang tumayo si Isabel. Hawak ang kanyang tasa
Nang mainit na tsa, naglakad siya patungo sa direksyon ni Maya. At sa isang iglap, tila sinadyang natisod, natapon ang mainit na likido mula sa tasa, diretso sa lugar kung saan naglalaro ang kanyang bunsong anak. Ngunit bago pa man tumama ang mainit na tsaa sa bata, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Clara. Hindi siya nagdalawang isip. Itinulak niya ng bahagya si Maya palayo at hinarang ng sarili niyang braso ang tumatapong tsa. Isang mahinang aray ang kumawala sa bibig ni Clara. Mabilis niyang itinago sa likod ang namumulang braso, pero nakita ni Ramon ang sakit sa kanyang mga mata. "Naku, ang lampa mo naman, Clara," sabi ni Isabel na may halong pagkainis sa boses. "Tingnan mo ang ginawa mo." "Pasensya na po, ma'am." Yun lang ang nasabi ni Clara habang yakap-yakap si Maya na nagsisimula ng umiyak. Si Marco ay nakangisi lang habang pinapanood ang lahat. Sa kinatatayuan ni Ramon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinigpitan niya ang hawak sa gunting na panghardin hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na gusto niyang isigaw. Gusto niyang tumakbo, sugurin ang dalawa, at protektahan ang kanyang mga anak at ang kawawang dalaga. Pero hindi siya pwede, hindi pa ngayon. Ang pagiging si Mang Lito, ang tanging paraan niya para malaman ang buong katotohanan. Ang pagiging si Mang Lito, ang kanyang kalasag. Pero ito rin ang kanyang kulungan. Kinagabihan, pagkatapos maligo at magbihis, bumalik siya sa pagiging si Ramon de Villa. Pumasok siya sa kanilang silid kung saan nag-aayos si Isabel sa harap ng salamin. Ang ganda nito sa suot na sedang damit, tila isang anghel. Umupo si Ramon sa gilid ng kama. "Isabel," mahinahon niyang sabi, "napapadalas yata ang dalaw ng pinsan mong si Marco. May problema ba?" Huminto sa pagsusuklay si Isabel at humarap sa kanya. Isang perpektong nangiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Ah, si Marco ba? Alam mo na, may mga problema lang sa negosyo. Ako lang naman ang malalapitan niya. Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tulong lang naman ang kailangan niya. Hindi ba't pamilya tayo para magtulungan?" Ang mga salita ay malambing. Ang mga mata ay nangungusap. Ang pag-arte ay perpekto. Ngunit para kay Ramon, na nakasaksi sa lahat ng nangyari sa maghapon, ang kanyang mga salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa loob ng kanilang tahanan. Para kay Clara, ang bawat araw sa mansyon ng mga De Villa ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat hininga. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya sa probinsya, ang tanging pag-asa nila. Ngunit ang kapalit nito ay ang araw-araw na panonood sa unti-unting pagkamatay ng saya sa mga mata ng 4 na batang inaalagaan niya bago pumanaw ang ina ng mga bata. Ang mabait na si Ma'am Lilia na siyang kumuha sa kanya bilang yaya, may ipinangako siya. Isang pangakong hindi binitawan ng bibig, kundi isinumpa sa puso. Naaalagaan niya sina Sofia, Lia, Luna at Maya na parang tunay niyang mga kapatid. At ang pangakong yon ang nagpapahirap sa kanya ngayon. Isang hapon, nakita niyang abala si Sofia sa pagguhit sa study room. Ang panganay na anak ni Ramon ay isang tahimik na bata at sa pagguhit niya, idinadaan ang lahat ng hindi masabi. Dahan-dahang lumapit si Clara at tiningnan ang gawa nito. Isang masayang pamilya, isang ama at 4 na magkakapatid na babae na naglalaro sa hardin. Walang Isabel sa larawan. Sakto namang pumasok si Isabel sa silid. Nakita nito ang drawing sa ibabaw ng mesa. Walang emosyon nitong kinuha ang papel. Tiningnan. At sa harap mismo ni Sofia, dahan-dahan itong pinunit sa gitna. "Hindi maganda," malamig na sabi ni Isabel. "Ulitin mo. At sa susunod, siguraduhin mong kasama ako. Ako ang bago ninyong ina. Naiintindihan mo?"
Walang salitang lumabas sa bibig ni Sofia. Tanging mga butil ng luha ang sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata nito habang nanginginig ang kanyang maliliit na balikat. Nang tumalikod na si Isabel, mabilis na lumapit si Clara kay Sofia. Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga piraso ng punit na papel. "Hayaan mo na, Sofia," mahinang bulong niya. "Gagawa tayo ng bago, ha? Mas maganda pa dito." Habang yakap niya ang umiiyak na bata, napatingin siya sa bintana. Nakatayo roon sa hardin si Mang Lito, ang bagong hardinero. Nakatingin ito sa kanila. Hindi isang tingin ng awa, kundi isang tingin ng pag-unawa. Isang kakaibang pag-unawa na nagpatindig ng balahibo ni Clara. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at bumalik sa ginagawa. May kakaiba sa matandang hardinero. Palagi itong nasa paligid, tahimik, nagmamasid. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng gatas ng mga bata, hinarang siya ni Marco sa pasilyo. Ang nangisi sa labi nito ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Clara. "Alam mo, Clara," panimula ni Marco habang pinaglalaruan ng isang mamahaling lighter, "napapansin ko, masyado kang malapit sa mga bata. Masyado kang pakialamera." Hindi umimik si Clara. Niyakap lang niya ng mahigpit ang tray na hawak niya. "Isang payo lang." Pagpapatuloy ng lalaki, lumapit ito ng bahagya at bumulong. "Gawin mo lang ang trabaho mo. Maglinis ka, magluto, magpakain. Hanggang doon ka lang. Huwag kang maging bida-bida. Sayang ang sinusweldo mo. Mahirap pa naman ang buhay sa probinsya ngayon, hindi ba?" Iyon ay hindi isang payo. Iyon ay isang pagbabanta. Malinaw na malinaw. Naramdaman ni Clara ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumango na lang siya at mabilis na naglakad paalis. Pagpasok niya sa kusina, napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang takot ay tila isang lubid na pumupulupot sa kanyang leeg, unti-unting humihigpit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magsumbong. Pero kanino? Kay Sir Ramon? Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung si Isabel pa ang kampihan nito? Mawawalan siya ng trabaho at mas lalong malalagay sa panganib ang mga bata. "Clara!" Ang matinis na tawag ni Isabel mula sa sala ay nagpabalik sa kanya sa wisyo. Mabilis niyang inayos ang sarili at nagpunta sa sala. Nakaupo si Isabel sa sofa, nagbabasa ng isang fashion magazine. Hindi man lang ito tumingin sa kanya nang magsalita. "Umakyat ka sa taas," utos nito, "at linisin mo ang opisina ko." Natigilan si Clara. Ang opisina ni Isabel. Simula nang dumating ito, iyon ang nag-iisang lugar sa bahay na hindi niya pinapapasok kahit sino, kahit si Manang Fe. Ngayon na, dagdag ni Isabel, may diin sa bawat salita. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Isang masamang kutob, ngunit wala siyang pagpipilian. "Opo, ma'am," sagot niya, at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan, patungo sa silid na hindi niya alam ay magiging simula ng pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Ang opisina ni Isabel ay malinis at maayos, taliwas sa inaasahan ni Clara. Mamahalin ang mga gamit, mula sa malaking mesa na gawa sa Nara hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang pakiramdam sa loob ng silid. Isang pakiramdam ng kalungkutan at pagkukunwari. Nagsimulang maglinis si Clara. Pinunasan niya ang mga alikabok sa bookshelf, inayos ang mga libro, at nilinis ang sahig. Ang lahat ay tila normal. Ngunit ang masamang kutob sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nang lilinisin na niya ang ilalim ng mesa, may nasagi ang kanyang kamay. Isang maliit at tila nakatagong kahon na yari sa kahoy. Hindi ito nakakandado. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob ay may ilang mga pekeng ID, iba't ibang pangalan, iba't ibang litrato, ngunit iisang mukha, ang mukha ni Isabel.
May mga dokumento rin ng utang mula sa isang kasino, mga halagang nakakalula, sapat para bumili ng isa pang mansyon. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang isang folder sa ilalim ng kahon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga papeles na may logo ng kumpanya ni Sir Ramon, mga bank statement, at isang detalyadong plano. Isang plano kung paano unti-unting ililipat ang malaking porsyento ng yaman ng De Villa Corporation sa isang offshore account. Isang account na nakapangalan kay Marco Sandoval. Nanginig ang buong katawan ni Clara. Hindi lang ito simpleng pagmamaltrato. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang planadong panloloko. Isang malaking sindikato. Kailangan itong malaman ni Sir Ramon. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Itinutok niya ang kamera sa mga dokumento. Nanginginig ang mga kamay habang kumukuha ng litrato. "Anong ginagawa mo?" Ang boses sa kanyang likuran ay malamig, matalim, at puno ng panganib. Napatayo si Clara na parang napaso. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto si Isabel. Ang magandang mukha nito ay wala ng anumang bahid ng pagkukunwari. Ang nakikita na lang ni Clara ay isang halimaw. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, hindi kay Clara, kundi sa mga dokumento at sa cellphone na hawak nito. "Akin na yan," mahinang utos ni Isabel. Umiling si Clara. Napaatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Isang mabilis na kilos. Hinablot ni Isabel ang cellphone mula sa kamay ni Clara. Tiningnan niya ang mga litrato sa gallery. Nang makita niya ang mga ebidensya, isang nakakatakot ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Matapang ka pala," sabi ni Isabel. At sa isang iglap, ibinato niya ang cellphone sa pader. Dinurog niya ito gamit ang kanyang takong hanggang sa magkapira-piraso. Pagkatapos, sinabunutan niya si Clara at malakas na inumpog ang ulo nito sa pader. Napasigaw sa sakit si Clara. Naramdaman niya ang pagkahilo at ang mainit na likidong unti-unting dumadaloy mula sa kanyang noo. "Akala mo siguro matatatakasan mo ako?" Bulong ni Isabel. Ang hininga nito'y amoy lason. "Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko?" Hinawakan ni Isabel ang panga ni Clara ng mahigpit. Pinipilit itong tumingin sa kanya. "Makinig ka sa akin, Yayaya. Kung may makakaalam nito, kung may pagsasabihan ka kahit isang tao lang, sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mamamatay. Uubusin ko ang pamilya mo sa probinsya. Naiintindihan mo ba ako?" Tumango si Clara habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Binitawan siya ni Isabel at itinulak papalayo. "Manang Fe!" Sigaw ni Isabel palabas ng pinto. Mabilis na dumating ang matanda. "Ano po yun, ma'am?" "Itong si Clara, nadulas sa banyo. Napakalampa talaga," sabi ni Isabel na may halong pagkainis. "Dalhin mo siya sa bodega sa likod. Doon muna siya magpahinga. Huwag ninyong istorbohin." Kinaladkad ni Isabel si Clara palabas ng silid. Walang nagawa si Manang Fe kundi sumunod. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Dinala nila si Clara sa isang maliit at madilim na bodega sa likod bahay. Itinulak siya ni Isabel papasok. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ang sumalubong sa kanya. "Dito ka lang mag-isip-isip," sabi ni Isabel mula sa labas, "para matuto kang lumugar." At pagkatapos, narinig ni Clara ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang tunog ng kandado. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Yakap ang kanyang mga tuhod, umiiyak, nanginginig sa takot, at alam na ang mansyon na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na itong kulungan, at si Isabel ang bantay na demonyo. Buong umaga hindi mapakali si Ramon.
Habang nag-aayos ng mga halaman sa hardin, palagi niyang hinahanap ng tingin si Clara. Ngunit kahit anino nito, ay hindi niya makita. Ang mga bata ay tahimik na nakaupo sa sala, pinapanood ni Manang Fe. Ang kanilang mga mukha ay balot ng lungkot at pag-aalala. "Manang, nasaan si Clara?" Tanong ni Ramon nang magkaroon siya ng pagkakataong lapitan ang matanda sa may kusina. Bumuntong hininga si Manang Fe, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Sir, ang sabi po ni Ma'am Isabel, masama raw ang pakiramdam. Nagpapahinga sa kwarto niya." Ngunit ang sagot na yon ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Ramon. Bagkus, lalo pa siyang kinabahan. Alam niyang may nangyari. Naramdaman niya ito. Kinahapunan, habang nagdidilig siya sa likod bahay, malapit sa isang halos hindi na ginagamit na bodega, may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa loob. Natigilan siya. Pinakinggan niyang mabuti. Isang mahinang tunog, tila isang hikbi. Pabilis niyang nilapitan ang pinto ng bodega. Nakakandado ito mula sa labas. "Sino yan?" tanong niya. Sinadyang lakihan ng boses. Walang sumagot. Ngunit narinig niya ulit ang hikbi. Mas malinaw ngayon. "Clara, ikaw ba yan?" Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay isang garalgal na boses ang sumagot. "Mang Lito?" Hindi na nag-isip pa si Ramon. Kumuha siya ng isang malaking bato at buong lakas na pinukpok ang lumang kandado. Sa ikatlong paghampas, bumigay ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang madilim at maalikabok na silid ang bumungad sa kanya. At sa isang sulok, nakaupo sa sahig, ay si Clara. Ang itsura ng dalaga ay nakakadurog ng puso. Magulo ang buhok nito, marumi ang damit, at may tuyong dugo at pasa sa kanyang noo. Umiiyak ito nang walang tunog. Ang mga balikat ay nanginginig. Mabilis na pumasok si Ramon at lumuhod sa harap niya. "Clara, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito?" Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi niya magawang itago. Umiling-iling lang si Clara, ang mga matay puno ng takot. "Wala po, Mang Lito. Nadulas lang po ako. Nahilo po ako kaya dito na lang muna ako nagpahinga." Ang kanyang mga salita ay kasinungalingan at alam ito ni Ramon. Ang takot sa kanyang mga mata ay sumisigaw ng ibang kwento. "Huwag kang matakot, Clara. Sabihin mo sa akin ang totoo." Pakiusap ni Ramon. Muling umiling si Clara, mas malakas ngayon. Hinawakan niya ang braso ni Ramon. "Parang awa niyo na, Mang Lito. Manahimik na lang po kayo." Pagmamakaawa niya, ang boses niya ay basag. "Huwag na po kayong magtanong. Para na rin po sa kaligtasan ninyo." Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Ramon. Hindi lang takot para sa sarili ang nararamdaman ni Clara, pinagbabantaan siya. At kung ano man ang natuklasan niya, mas malaki at mas delikado ito kaysa sa inaakala niya. Tinulungan niyang tumayo si Clara. Inalalayan niya itong lumabas sa liwanag. Ang itsura ng dalaga ay sapat ng ebidensya para kay Ramon. Ang larong ito ay kailangan ng matapos. Hindi na niya hahayaang may madamay pang iba. Ngunit paglabas nila ng bodega, isang malamig na boses ang sumalubong sa kanila. "O Mang Lito." Nakatayo roon si Isabel. Nakapamaywang, isang mapanuyang ng ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Tinutulungan mo pala ang katulong na lampa. Mag-alingat ka. Baka mahawa ka sa katangahan niya." Tumingin si Ramon kay Isabel. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Sa likod ng anyo ng isang hamak na hardinero, ang mga mata ng isang CEO, ng isang ama, ng isang lalaking galit na galit, ang nakipaglaban sa nanlilisik na mga mata ni Isabel. Ngumisi lang si Isabel at tinalikuran sila. Alam na ni Ramon. Ang linya ay naguhit na. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi siya papayag na matalo. Ang araw na yon ay puno ng isang nakabibiminging katahimikan. Si Clara ay bumalik na sa trabaho.
Ngunit ang dati maaliwalas niyang muka ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. May pasa pa rin sa kanyang noo na tinatakpan ng kanyang buhok. Ang mga bata naman ay tila mga anino, gumagalaw ng walang ingay, takot na makagawa ng kahit anong pagkakamali. Si Ramon, bilang si Mang Lito, ay nagtatrabaho sa hardin na nakaharap sa malaking bintana ng sala. Ang bawat gupit niya sa halaman, ang bawat bunot ng damo, ay may kasamang bigat. Pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya mula sa labas. Isang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Nakita niyang pumasok si Isabel sa sala. May dala itong isang napakagandang florerang kristal. Maingat niya itong ipinatong sa isang maliit na mesa sa gilid, sa isang posisyong delikado at madaling matabig. Pagkatapos, tinawag niya ang bunsong si Maya. "Maya, sweetie, halika rito kay tita," malambing niyang sabi. Lumapit ang bata, nag-aalangan sa bawat hakbang. "Kunin mo nga ang libro ko sa ibabaw ng piano," utos ni Isabel, itinuturo ang kabilang dulo ng silid. Sumunod si Maya. Sa kanyang paglalakad pabalik, hawak ang mabigat na libro. Natapilok ito sa makapal na alpombra. Nawalan siya ng balanse at natabig niya ang mesang pinagpapatungan ng florera. Isang nakakabinging tunog ng nababasag na kristal ang pumuno sa buong kabahayan. Napatayo si Isabel. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nag-iba. Ang pagkukunwari ay nawala. At ang lumabas ay purong galit. "Peste kang bata ka!" Sigaw niya siya. Ang boses niya ay matinis at puno ng kamandag. "Wala ka talagang silbi. Tingnan mo ang ginawa mo." Nanginginig sa takot si Maya. "Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadya." "Hindi sinasadya!" Umalingaw-ngaw ang boses ni Isabel. Lumapit siya sa bata at walang awang itinaas ang kanyang kamay. Handang-handa itong idapo sa maliit na pisngi ng bata. Napatigil ang mundo ni Ramon. Ngunit bago pa man bumagsak ang palad ni Isabel, isang anino ang sumugod mula sa kusina. "Huwag po!" Walang isang segundong pag-aalinlangan, tumakbo si Clara at niyakap si Maya. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ngunit hindi ito dumapo kay Maya. Tumama ito ng buong lakas sa mukha ni Clara. Napapikit si Clara sa sakit, ngunit hindi niya binitawan ang yakap sa batang nanginginig sa kanyang mga braso. Napatayo si Ramon mula sa kanyang pagkakaluhod sa damuhan, halos mabitawan ang hawak na gunting. Ang puso niya ay tila pinipiga hanggang sa mawalan ng hangin. Nakita niya ang lahat, ang bawat detalye, ang pagtaas ng kamay ni Isabel, ang walang pag-iimbot na pagsaklolo ni Clara, ang pula at bakat ng palad sa pisngi ng dalaga. "Hayop ka!" Sigaw ni Isabel, hindi kay Maya, kundi kay Clara. "Sino ka para pangunahan ako sa pamamahay ko?" Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitira pang pag-asa at pagtanggi sa puso ni Ramon. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ay isang demonyo. At siya, sa kanyang pagkabulag, ang nagbukas ng pinto para papasukin ito sa kanilang buhay. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Naging isang matigas na bakal ng determinasyon. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagmamasid. Walang ingay siyang tumalikod mula sa bintana. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa likod ng malaking puno ng mangga, kung saan walang makakakita sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at mumurahing cellphone, ang telepono ni Mang Lito. Ngunit hindi iyon ang ginamit niya. Mula sa isang lihim na bulsa sa kanyang bota, kinuha niya ang isa pa, isang smartphone na pang CEO. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numero. Hindi pulis. Hindi pa. Sumagot ang nasa kabilang linya. "Sir?" Ang boses ni Ramon ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Isang kalamadong hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. "Renato?" sabi niya.
Tinutukoy ang kanyang hepe ng seguridad at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ihanda niyo ang lahat. Bukas ng gabi, tapusin na natin to. Kinabukasan, ang Ramon de Villa na pumasok sa mansyon pagkatapos ng maghapong trabaho ay ang Ramon de Villa na kilala ng lahat. Maayos ang pananamit, may awtoridad sa bawat hakbang, at may ngiti para sa asawang sumalubong sa kanya sa pinto. Ngunit sa likod ng namang ngiting iyon, mayroong isang desisyon na kasing tigas ng bakal. Mahal, anong meron? Tanong ni Isabel habang inaayos ang kurbata ni Ramon. Bakit may mga catering staff sa labas? Hinawakan ni Ramon ang mga kamay ni Isabel. Tinitigan niya ito sa mata. Pinipilit ang sarili na huwag ipakita ang pandidiritat na nararamdaman. May sorpresa ako sa'yo. Magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo mamayang gabi. Isang family dinner. Gusto kong pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo para sa mga bata. Ang mga mata ni Isabel ay kumislap sa tuwa. Para sa kanya, ito na ang hudyat. Ang hudyat na nakuha na niya ng buo ang tiwala ng asawa. Talaga, mahal? Nakakatuwa ka naman. Oo, at inimbitahan ko na rin ang pinsan mong si Marco para mas masaya. Dagdag ni Ramon. Lalong lumapad ang nangiti ni Isabel. Ito na ang gabi nila. Ang gabi ng kanilang tagumpay. Sa buong hapong yun, ang mansyon ay napuno ng abalang paghahanda. Naglipa na ang mga waiter, inayos ang mahabang mesa sa hardin. Ang tensyon ay halos mahahawakan sa ere, ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Si Isabel at Marco, nakararating lang, ay puno ng pananabik. Ang mga kasambahay ay abala sa utos, at si Ramon at Clara ay naghihintay. Kapwa may bigat sa dibdib. Bago magsimula ang lahat, nilapitan ni Ramon si Clara na nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Walang ibang tao sa paligid. Clara, mahina niyang tawag. Napalingon ang dalaga. Bakas pa rin ang pamumula sa kanyang pisngi. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Ramon ang isang maliit at nakatuping papel. Iniabot niya ito kay Clara. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari ngayong gabi, magtiwala ka sa akin. Bukas, magbabago ang lahat. Binuksan ni Clara ang papel. Ang nakasulat ay, magtiwala ka sa akin, bukas. Tumingin siya kay si Ramon. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong tingin na nakita niya sa mga mata ni Mang Lito, isang tingin ng pag-unawa at determinasyon. Tumango siya, hindi na kailangan pang magsalita. Nagsimula nang dumating ang mga bisita, mga malalapit na kamag-anak ng pamilya de Villa at ilang kaibigan ni Isabel. Ang gabi ay perpekto. Ang mga ilaw sa hardin ay kumukutitap. Ang musika ay mahina at kaaya-aya. Si Isabel, sa kanyang eleganteng pulang bestida, ang reyna ng gabi. Tawa siya ng tawa, kinakausap ang mga bisita, habang si Marco ay hindi nawawala sa kanyang tabi. Tila isang prinsipe. Sa isang sulok, nakita ni Ramon na may tinawagan si Isabel sa kanyang cellphone. Huwag kang mag-alala. Narinig niyang bulong nito sa kausap. Bukas na bukas, makukuha mo na ang bayad mo. Doble pa. Ngumisi si Ramon. Hindi na darating ang bukas na yan para sa'yo, sabi niya sa kanyang isip. Nang makaupo na ang lahat, tumayo si Ramon sa harap. May hawak na mikropono. Isang malaking puting screen ang nakatayo sa kanyang likuran, na karaniwang ginagamit para sa mga home movie. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses niya ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo. Ngayong gabi, gusto kong bigyan ng parangal ang isang taong napakahalaga sa akin. Lahat ng mata ay napunta kay Isabel nang umingiti mula sa kanyang upuan. Mayroon akong isang espesyal na sorpresa para sa aking pinakamamahal na asawa, si Isabel. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay bilang hudyat sa isang taong nasa dilim. Nagsimulang magdim ang mga ilaw. Ang lahat ay naghihintay sa isang slideshow ng mga matatamis na litrato. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi isang litrato. Isa itong video. Isang video
nakuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang unang eksena sa screen ay mula sa sala. Si Isabel, mag-isa, na binabato ang manika ni Maya sa sulok. Malinaw na malinaw ang bawat salita. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na pagkatapos mag-agahan, sa study room ang punta ninyo? Isang naguguluhang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Si Isabel, na kanina'y nakangiti, ay biglang natigilan. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Ang video ay nagpatuloy, eksena sa kusina. Wala kayong ibang ginawa, kundi maging pabigat sa bahay na ito. Sunod, ang eksena sa study room kung saan pinupunit ni Isabel ang drawing ni Sofia. Bawat video clip ay tila isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinapalitan lamang ng mga tunog mula sa speaker, ang sigaw ni Isabel, ang iyak ng mga bata. Nakatayo si Ramon sa tabi ng screen, ang mukha niya'y walang emosyon, tila isang hukom na naglalabas ng hatol. Ang susunod na video ay nagpakita kina Isabel at Marcos sa hardin, nag-uusap ng pabulong. Ang audio ay pinalakas at malinaw na narinig ng lahat ang kanilang plano. Ang mahalaga ay ang pera, sigaw ni Marco. Kung hindi ka kikilos, ako ang kikilos. Sa puntong yun, tumayo si Marco. Ang mukha'y namumutla. Ramon, anong kalokohan to? Frame up to. Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang lahat ng mata ay nasa screen kung saan ang pinakakakilakilabot na eksena ay kasalukuyan ng ipinapalabas. Ang eksena ng natapong florera, ang pagtaas ng kamay ni Isabel, ang pagsalo ni Clara sa sampal. Ang malutong na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Mas malakas, mas masakit kaysa kanina. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa isa sa mga kamag-anak. Ang perpektong imahe ni Isabel ay gumuho, nagkapira-piraso sa harap ng lahat. Sa pagtatapos ng video, ang screen ay naging itim. Dahan-dahang bumukas ang mga ilaw. Ang mukha ni Isabel ay hindi na maipinta. Mula sa pagkagulat, naging galit, at ngayon ay purong takot. Ramon, paano mo? Hindi siya pinansin ni Ramon. Sa halip, nagsimula siyang maglakad patungo sa gitna ng hardin. At habang naglalakad, may ginawa siyang ikinagulat ng lahat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang isang pekeng bigote. Pagkatapos, ang pekeng balbas. Kinuha niya ang isang lumang sombrero mula sa bulsa ng hardinerong nakatayo sa gilid. Ang tunay na hardinero na kasabwat niya at isinuot ito. Ako si Mang Lito, Isabel, sabi ni Ramon. Ang boses niya'y malamig at matatag. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Naramdaman ko ang lahat. Ang pagsasakatuparan ay tumama kay Isabel na parang isang malakas na kidlat. Ang hardinero. Ang matandang palaging nasa paligid. Ang lalaking tinawag niyang tanga. Si Ramon pala iyon. Tuluyan nang bumagsak ang depensa ni Isabel. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat yan. Sigaw niya, tila isang nasisiraan ng bait. Talaga? Tanong ni Ramon. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa dilim, lumabas ang dalawang unipormadong pulis. Marcos Sandoval at Isabel Reyes, sabi ng isang pulis. Inaaresto kayo sa salang attempted fraud, child abuse at physical assault. Sinubukang tumakbo ni Marco, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga security guard ni Ramon na nakakalat na pala sa paligid. Si Isabel naman ay napaluhod na lang sa damuhan, umiiyak, sumisigaw. Ramon, mahal kita. Patawarin mo ako. Huwag mong gawin to. Ngunit para kay Ramon, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng minahal niya, kundi isang estrangherang puno ng kasamaan. Tinalikuran niya ito. Habang kinakaladkad ng mga pulis ang dalawa palabas, napako ang tingin ni Ramon sa isang direksyon. Sa may pinto ng mansyon, nakatayo si Clara, at sa likod nito
ay ang kanyang 4 na anak na babae, nakasilip, magkakayakap. Nang matapos ang lahat ng gulo at umalis na ang mga bisita, sa gitna ng kahihiyan, nilapitan ni Ramon ang kanyang mga anak. Ang 4 na batang babae ay nakatingin sa kanya. May takot pa rin ngunit may bahid na rin ng pag-asa. Lumuhod si Ramon sa harap nila, kapantay ng kanilang mga mata. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Mga anak," sabi niya, ang boses niya'y basag. "Patawarin niyo si Papa." Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bigat at takot na bumabalot sa mansyon ng mga Devilla ay unti-unting napalitan ng magaan na pakiramdam at tunog ng mga halakhak. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang proseso ng paggaling ay nagsimula na. Si Ramon Devilla ay nagbago. Hindi na siya ang CEO na laging wala sa bahay. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga at ang kanyang mga weekend ay nakalaan na lamang para sa kanyang 4 na anak. Natutunan niyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan, sa mga yakap, at sa mga luhang hindi na itinatago. Isang hapon, naupo siyang kasama ng kanyang mga anak sa hardin, sa parehong lugar kung saan nangyari ang pagtutuos. "Mga anak, gusto ko ulit humingi ng tawad." Panimula niya, hawak ang mga kamay ni na Sofia at Maya. "Nabulag si Papa. Sa kagustuhan kong maging buo ulit tayo, hindi ko nakita na nasasaktan na pala kayo. Patawarin ninyo ako dahil hindi ko kayo naprotektahan kaagad." Si Sofia, ang panganay na laging tahimik, ang unang sumagot. "Okay na po, Papa. Ang mahalaga, nandito na po kayo." At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, niyakap siya ng kanyang 4 na anak nang sabay-sabay. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Naramdaman ni Ramon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito'y mga luha ng kaligayahan at ginhawa. Si Clara ay nanatili sa kanilang tabi. Ngunit hindi na bilang isang yaya na may takot. Siya na ngayon ay isang ate, isang kaibigan, isang mahalagang bahagi ng pamilya. Isang araw, tinawag siya ni Ramon sa opisina nito. "Clara, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo, gusto kong tustusan ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Kahit anong kurso, sa kahit anong unibersidad na gusto mo." Alok ni Ramon. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara, mga luha ng pasasalamat. "Sir, marami pong salamat. Pero kung okay lang po sana, gusto ko po munang manatili dito hanggang sa siguradong okay na po talaga ang mga bata." Ngumiti si Ramon. "Hindi mo na kailangang magpaalam. Ang bahay na ito ay bahay mo na rin, Clara. Isa ka ng Devilla sa puso." Isang umaga, dumating ang isang sulat mula sa abogado ni Ramon. Isang maikling balita. Nahatulan na si Isabel at Marco ng mahabang taon ng pagkakakulong. Binasa ito ni Ramon. Hindi nakaramdam ng galit o saya, kundi ng kapayapaan. Kinuha niya ang papel at mahinahon itong itinapon sa apoy sa kanilang fireplace. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanilang buhay. Kinahapunan, ang 5 miyembro ng bagong pamilya, Devilla, si Ramon, Sofia, Lia, Luna, at Maya, kasama si Clara, ay nasa hardin. Magkakasama silang nagtatanim ng isang maliit na puno ng mangga sa mismong lugar kung saan dating nakatayo si Mang Lito habang nagmamasid. Habang naghuhukay ng lupa at nagdidilig, ang tawanan ng mga bata ay pumuno sa hangin. Tumingin si Ramon kay Clara na tinutulungan si Maya na hawakan ng maliit na pala. Nagtama ang kanilang mga mata at sabay silang ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-unawa, respeto at pangako ng isang mas magandang bukas. Pinanood ni Ramon ang kanyang mga anak, masaya at malaya. Naintindihan niya na ngayon, ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong larawan. Isang ama, isang ina, mga anak.
Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isa't isa. Ito ay tungkol sa katapangan na harapin ang masakit na katotohanan para sa kapakanan ng mga taong minamahal mo. Ang paglalakbay ay mahaba pa. Marami pang sugat ang kailangang gamutin. Ngunit habang tinitingnan niya ang 4 na pinakamahalagang yaman niya at ang babaeng naging kanilang anghel na tagapagbantay, alam ni Ramon na kakayanin nila ang lahat. Dahil ngayon, sila ay tunay ng buo. At dito nagsisimula ang bagong kabanata sa buhay ng pamilya De Villa mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay at nakipaglakbay sa kwento ni Ramon, Clara at ng 4 na magkakapatid. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ramon, ang tapang sa puso ni Clara, at ang tahimik na pagtangis ng mga bata. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa perpektong larawan o sa karangyaan. Ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa tapang na ipaglaban ang tama, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa kahandaang protektahan ang mga taong mahalaga sa atin, kahit na ang kalaban ay ang sarili nating pagkabulag. Ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng tapat na pagmamahal at pagpapatawad. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa ating susunod na kwento.